Tiniyak naman ng PHIVOLCS na sapat ang building code standards ng Pilipinas para makayanan ang malakas na lindol. Yan ang sentro ng balita ni Denise Osorio, live. Denise? Luisa, nagbigay ng paliwanag ang PHIVOLCS kung bakit mas malakas ang epekto ng mga mabababaw na lindol. Ayon sa ahensya, kahit parehong magnitude, mas nakakapinsala kung mababaw ang pinagmulan ng pagyanig. Okay, so say for example, the magnitude 6.9 earthquake na nangyari sa Cebu. Okay, so sabihin natin 70 kilometers yan ang source. So as it travels towards the surface, halos wala na siyang lakas pagdating sa ibabaw. Kasi nagde-dissipate yan as it travels, nagde-diffuse yung seismic energy. Now, if the same magnitude 6.9, 5 kilometers lang yung pinanggalingan niya from the surface, pagdating niya sa ibabaw, malakas pa rin. Kaya devastating. Dagdag pa ng PHIVOLCS, buong bansa ay earthquake-prone dahil bahagi ito ng Pacific Ring of Fire. Gayunpaman, tiniyak na ahensya na sapat ang building code standards ng Pilipinas para makayanan ang malalakas na lindol basta't mahigpit itong sinusunod. Kasi sa building code kasi, a structure is supposed to be able to withstand an intensity 8 earthquake, which is devastating. So, for as long as we follow the minimum engineering standards and we follow the building code, then supposed to be, it should be safe. Samantala, agad namang tumugon ang Department of Social Welfare and Development para sa mga naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Nagsagawa sila ng malawakang pamamahagi ng pagkain at inuming tubig sa mga apektadong lugar. Mahigit 128,000 na pamilya o higit sa 457,000 na katao ang apektado at higit sa 1,200 na individual ang kasalukuyang pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers. Tiniyak ng DSWD na may sapat na supply ng pagkain at inumin para sa mga apektadong pamilya. Nasa 140,000 family food packs na ang pinadala. Bukod pa sa 75,000 family food packs at 5,000 ready-to-eat packs na galing sa Visayas Disaster Resource Center. Nagbigay din sila ng tents bilang pansamantalang tirahan para sa mga natatakot pang umuwi dahil sa aftershocks. So we make sure that the evacuation centers have functional water and sanitation health facilities para mapangalagaan nga po yung kalusugan ng mga kababayan po natin. We also make sure na merong pong mga safe spaces for the vulnerable sectors para po sila ay mapangalagaan, maprotektahan mula sa anumang anyo ng pang-aabuso. Luisa, binigyang diin din ng DSWD na patuloy ang operasyon ng pamahalaan upang masigurong walang maiiwan sa relief at resource operations o efforts. Samantala, Luisa, sinabi naman ni Dr. Bacolcol na walang relasyon ang nangyaring pagyanig sa Bogo, Cebu sa pagsabay na pagsabog ng Bulkang Taal. Ayon sa PHIVOLCS, malalayo ang dalawang ito at hindi naman naalog ng pagyanig sa Cebu ang magma chamber ng Taal. Iginit rin ng PHIVOLCS Director na hindi rin ito konektado sa tinatawag na Gabiguan. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Luisa. Maraming salamat, Denise Osorio.